Hello everyone! Welcome back to my channel. For today's video is magdi-disinfect ako ng aming pen. Mag-i-spray na ako ng ginagamit namin para mag-disinfect dito sa pen kasi tapos na silang linisan ng tatay. So, hinahalo ko lang yung powdered na sabon and then yung Zonrox sa isang timbang tubig. And then, yung ginagamit ko na pang spray dito is yung nabili ko sa Shopee na pressure washer. Cordless yan. At battery operated din siya. So, hindi siya hassle na gamitin. After kong mamix yung sabon at Zonrox sa timba is magi-spray naman ako dito sa may pen na. So, pag nag-spray ako is minimake sure ko as much as possible na ma-spray ko yung mga pader and then yung pinaka-flooring nila para naman hindi mag-build up yung mga harmful microorganisms sa aming mga baboy. And after ko mag-spray sa loob ng pen is mag-spray naman ako dito sa labas hanggang doon sa may likuran para naman hindi makapasok yung virus dyan sa loob ng pen. Kasi sa labas pa lang din naman mismo is may possibility na mamatay sila sa mga sabon and Zonrox na in-spray ko. So, ayan, si tatay na muna yung nagpakain ng mga baboy kasi last meal na nila yan bago ko sila ibenta. Advice din kasi ng buyer na pakainin sila ng maaga para kung pumunta naman din sila dito para kunin na yung mga baboy is at least hindi na sila ganun kabusog. At para rin maiwasan yung mga possibilities na mamatay yung baboy habang binabiyahe kasi super busog sila. So kaya maaga din silang pinapakain ni tatay ngayon kahit hindi pa ako tapos mag-spray, ayan. So, after kong mag-spray dun sa kabilang pen, dito naman ako sa area ng mga baboy ni tatay before. Pero wala na sila ngayon kasi last week pa silang binenta ni tatay kasi goods naman na yung sizes nila kaya nilet go na namin sila. At kahit wala naman na yung mga baboy dyan sa part na yan, is dinidisinfect ko pa rin sila every day. Para naman pag ginamit na sila ni Amara is goods na yung pen. Wala nang kung ano-ano pang mga virus na pwedeng makapahamak sa mga piglets. Eto kasing pinaglagyan ni tatay ng kanyang mga baboy is extension ng aming farrowing crate para sa mga piglet ni Amara. And of course, hindi pwedeng kalimutan na linisin din yung farrowing crate kahit na hindi pa siya ginagamit ni Amara. Kahit naman na dati is everyday ko din namang ini-spray yung farrowing crate namin kasi baka mamaya is hindi nga mag-build up sa mga pen na ginagamit ng mga fatteners namin is dito naman mag-build up yung mga virus sa farrowing crate and madedo si Amara. So, mahirap naman din yun. Kaya, lagi, everyday, is dinidisinfect ko talaga, nililinisan ko yung lahat ng pen na meron kami dito. At syempre, hindi rin natin pwedeng kalimutan na i-disinfect yung pen ni Mami Amara. Nagdi-disinfect ako dito sa pen twice a day, sa morning and then bago sila bigyan ng dinner para kahit papaano is mapanatag ako na hindi kami mapasok ng ASF. Kasi may mga naririnig na naman akong natutumbang baboy. And si Amara is very close na siya sa kanyang due date kasi 3 months na siyang jaundice. And syempre, pag nag-i-spray ako dito kay Amara is sa loob ng pen, sa katawan niya mismo, and then sa labas. Nag-i-spray kami hanggang sa labas para naman hindi na pumasok pa yung mga virus or mga kung ano-ano man sa loob ng kanyang pen. And ang magpapakain ulit kay Amara is si tatay. Binigyan na agad namin siya ng pagkain kahit hindi pa ito yung usual time na pinapakain namin siya kasi masyado talagang maaga din namin pinakain yung mga natirang fatteners namin. Kaya nag-iingay din si Amara. Kaya binigyan na lang din namin siya ng pagkain kahit
mas maaga to compared sa usual time na pinapakain namin siya. Para naman hindi na siya ma-stress kasi pinakain na namin yung iba and then siya hindi pa. Kasi usually, sabay-sabay naman silang kumakain. Kaya ayan, binigyan na lang din namin siya ng pagkain. So ayan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Bye!